para sa mga kapwa ko seafarers. Pero yung biyahe at layo, sulit pag kay Doc Noy ka nagpagawa. Sir, pakwento lang ng naging journey mo dito sa MMG Smile with Doc Noy, dun sa ngipin mo. So, smile ka, sir. Ayan. Patapos na tayo, pag-graduate ka na after ilang years. Kasi this patient is seaman. So, yung seaman hindi parati nakakapagpa-adjust. Actually, na-offera natin siya ng ibang klase ng braces na for seaman talaga, like self-ligating. Ang SLB or self-ligating braces, dati pa kasi wala pa masyadong invisible braces. So, self-ligating yung kinonsider. Pero ngayon, pwede na po ang tinatawag na invisible braces sa mga nagbabarko. Pero sir, bakit nag-decide kayo na magpa-braces kahit na yung traditional na umaalis kayo na mga 6 to 8 months yung contract niyo sa barko? Well, nag-decide ako na ipagawa kay Doc Noy yung braces kasi before nagkaroon ako ng sungki nung high school ako. Dito yun, no? Ah, Naalala ko pa yun, dito siya. So malaki yung position nung ipin ko dati. So nag-consult ako sa ibang dentist but maraming tumanggi and they said na mahirap gawin yung case ko sa ipin ko. Then a friend recommended Doc Noy. He said na kaya niya and we tried. And a few years, ang laki nung pinagbago ng ipin ko. Ngayon, almost patapos na yung progress nung ipin ko. So, maraming salamat kay Doc Noy. Ayan, actually, yung year na yon, sumakay ka pa ng barko. But most of the time, konti lang yung naging adjustment namin. Pero habang nasa barko naman ako, ginagabayan ako ni Doc Noy kung paano gagawin. May mga binibigay ako sa'yo ng mga elastics, right? Yes. At the same time, minsan magsisend ka sa akin ng picture, naalala mo yung mga ganun ba? Yun, yung very thankful ako kay Doc Noy kasi yung ibang dentist, syempre, every month may bayad, pero kay Doc Noy, yung buong contract ko na sobrang tagal sa barko, parang libre yung consultation, tas parang libreng adjustment na rin na nagawa do sa ipin ko. So yun, kasi ang ginagawa namin during the process is magsisend sa akin ng picture, magtatanong siya, Doc, okay na ba to and everything. So, yung elastics na binibigay ko, ina-advise ko siya kung paano niya gagawin and nagugulat din ako because nag-improve talaga yung ngipin niya even na nasa barko siya. So, ang ginagawa namin with his case is pag bumababa siya, talagang every month pumupunta siya dito. And this patient is, saan ka pa galing? Sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, ang layo niyan. Right now, ilang oras ang biyahe mo? Almost 3 hours, pero yung biyahe at layo, sulit pag kay Doc Noy ka nagpagawa. Mga toots, so for today's video, ang patient ko today is from malayo pa. Siya ay galing sa Bulacan pa. So, this patient is hindi regular nagpapa-adjust because siya ay isang seafarer or kung tawagin in layman's term is seaman. Ayan, so, pero I'm very happy kasi patapos na yung case niya and tatanungin natin si Sir, bibigyan natin mga honest review based doon sa naging experience niya sa braces niya with Doc Noy. Actually mga katuts, nakakalungkot lang kasi yung based sa sinabi ni Sir kanina, yung ngipin niya is madami siyang pinuntahan and hindi nila kaya. So nung nirefer siya ng isang kaibigan ko or isang patient ko din and nung sinabi ko kakayanin ko and happily kasi nagawa ko siya. Nakakalungkot lang kasi hindi yung picture niya before is nawala dahil nawalan ako ng phone. Pero he is a living testament na talagang ganun yung case niya. 'Di ba sir? Yung ngipin mo talaga is sungki dito. As in talagang iba yung position. ayan, iba yung position. So, nandito talaga siya. At the same time, yung space niya maliit kasi kaya nag-create pa kami ng space using coil spring at the same time, elastics para lang ma-meet ko siya. At ngayon, tingnan niyo. Dito siya dati. Dito, nakataas to. Yan, dito siya dati. Tas itong pangil niya, tas ito nakadikit. So just imagine na ilabas natin at naipasok natin na align natin. Di ba sir? Tama ba? Tama. Ayan. At the same time mga katuts, sa mga nagtatanong dyan, pwede mo magpa-braces ang mga seafarer or seaman? Pwede naman po.
Pero meron po talagang dapat na type of braces for seaman kasi matagal silang sumasakay. So, we recommend talaga it's either self-ligating or yung pinakabago ngayon na invisible braces, yun talaga yung pinaka kailangan or dapat sa mga seafarers. Sa mga seafarer dyan, pwede kayo magpa-braces and kailangan nyo lang magpa-consult at yung type ng braces na dapat sa inyo. At the same time, yung mga ortho patient ko na puro metal braces traditional na tulad nito is 6 sila. Kasi, syempre, hindi naman lahat ng seafarer is, yung budget nila is para lang doon sa metal or traditional braces. So, siniset ko lang din yung mga pros and cons. Pag nag-okay sila, doon ako nag-aano na sige gawin natin. At the same time, yung takot ng mga seafarer na paano pag natanggalan, paano yung wire pag tumutusok na. Ngayon tanungin natin si Sir about this experience niya. Ano yung experience? Can you give us some idea para mabigyan ng idea ang ating mga seafarer dyan? Para sa mga kapwa ko seafarer, pag-decide nyo na mag-brace, so kailangan talaga ng discipline and extra careful kapag nag-brace kayo. Especially when you're on board. Kasi mahirap kapag natanggalan kayo ng bracket. So kahit naman nandito tayo sa lupa, we need to be extra careful para dun sa brackets sa braces natin. Pero natatanggalan ka ba parate pag nasa barko ka? Nung first na kabit namin ni Doc, then nag-onboard ako, so nag-a-adjust pa ako kung paano yung life ng my brace. So mahirap kumain, so hindi mo pa alam kung paano diskarte. Pero another year, nasanay na and yung experience, so mas careful na ako and alam ko na kung paano alagaan yung braces. Ayan. So, yun lang. At the same time, matibay naman ang ginagamit natin na pandikit. Kaya, bihira ka matanggalan ng bracket. Tama ba? Oo, tama. Ayan. Thank you.